Eto message naman ho from cellphone number ending in 7389. Good day po, attorney. Ano po bang pwedeng gawin namin mag-ina tungkol sa nagkalat ng sex video nila ng boyfriend niya? Pero admin lang po yung ginamit na post at nagkalat na po yun. At yung friend niya nakatanggap ay idinelete agad nung nalaman na magreklamo kami sa batas. At ayaw po siya magtestigo kasi tiyatakot daw po yata. Sana po mapansin niyo po text ko. Maraming salamat po. 16 years old po yung anak ko nung nangyari yun. Medyo sensitive ho yung ating katanungan ho, no? Meron daw silang isang 16 years old na bata, may sex video sila ng kanyang boyfriend at kumalat ang sex video na ito. So ano ho ba yung maaari nilang gawin sa ilalim ho ng batas, no? Una ho, maaari ho kayong makipag-ugnayan ho, no, sa ating NBI Cybercrimes Division. Ayan ho, no. So dito ho syempre, no, maaari ho kayong makipag-ugnayan nga ho sa NBI para immediately ho matanggal yung sex video ho sa internet. Ayan ho, no. Yung una yung gagawin. Syempre ho, kailangan nating protektahan at menor de edad nga ho yung involved dito, 16 years old. Sa tulong din ho nila, maaari din ho nating malaman kung sino talaga yung nagpakalat ng sex video at sinong unang-unang nag-post ng sex video online. So mahalaga ho yan, syempre, para ma-determine natin kung sino talaga yung nagkalat ng sex video o nag-upload sa internet. Kapag ganyan ho kasi, syempre, maaari ho siyang managot, no? Doon sa ating child abuse law kasi nga ho 16 years old pa lamang ho ito, no? Wala pa hong 18 years old at syempre ho, no, maaari siya managot sa ating batas ho na yun in relation to a cybercrime offense na yun nga ho, no? At meron din ho tayong marami ho tayong tinatawag na batas din, no? Meron din tayong anti-photo and voyeurism law na nagtatakda ho syempre, no, na bawal kayong kumuha at magkalat ho ng mga sensitibong larawan o video ng ibang tao. At syempre ho, pag ginamitan ito ng pagpo-post online or sa internet, ayun ho, ito ay nagiging cybercrime na nga ho. At syempre ho, pag cybercrime, mas mataas ho ang parusa na abutin ho ng may sala ho nung nagkalat nga ho ng video. At ito, ibang anggulo din ho, kung mapatunayan ho na yung boyfriend ho nung inyong anak ang siyang nagkalat ho nung sex video, ay maaari din ho siyang mapanagot sa ating anti-vowsy law. So yan ho, dami hong pwedeng ikaso nga ho dito sa nangyaring insidente ho na ito. Sa anti-vowsy law ho, syempre ang mahalagang patunayan lamang ho dyan ay may pang-aabuso ho doon sa ating mga kababaihan ho, no? Either physically, mentally, sexually, emotionally, at kahit nga ho economic abuse. Ayan ho, meron ho tayong konsepto ng ganyan, economic abuse. Doon ho sa mga hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga asawa o di kaya sa kanilang mga anak ay maaari nyo ding sampahan ng kaso sa ilalim ng anti-vowsy law. So dito sinabi niya na boyfriend niya, so yun ho, meron ho yan dating or basta ho meron dating or sexual relationship, ayan ho, maaari na ho mapanagot yung lalaki nga ho, no, yung karelasyon ng inyong anak ho na babae ho, no, dito sa anti-vowsy law. So ayan ho, syempre ho, meron ho tayong tinatawag din na emotional abuse. At wala na hong mas lilinaw na emotional abuse dito sa pagkakalat ho ng sex video ng inyong dating girlfriend o karelasyon nga ho, no. So yan ho, ang una ho niyong gawin, makipag-ugnayan ho kayo sa ating NBI Cybercrime Division para ho syempre matrack nila kung sino talaga yung nagkalat ng sex video, matanggal na ho ito sa internet. At syempre ho, no, dahil nga ho ang inyong anak ay minor de edad pa, mas marami ho tayong pwedeng maisampang kaso ho dyan. Makipag-ugnayan lamang ho kayo sa ating NBI Cybercrimes Division. At kung hindi nyo kaya ng afford ho, no, yung services ng mga
abogado ho, meron din ho tayo syempre public attorney's office sa inyong lugar na maaari ho kayong humingi ng tulong, at syempre meron ho tayong mga legal aid sa ating Integrated Bar of the Philippines, ang samahan ho ng mga abogado sa Pilipinas. Nagbibigay ho sila ng free legal aid. At kung dito naman ho kayo sa ating sa Quezon City nga ho, syempre ang University of the Philippines College of Law, meron din ho yung Office of Legal Aid na kung saan maaari din ho kayong humingi ng libreng payo o tulong legal nga ho para dito sa inyong kaso. So sana ho ma-resolve nyo ho ito at matanggal na ho muna yung kumalat na sex video para na ho hindi ito kumalat pa, no, maging cause pa ho ng emotional damage ho sa inyong anak.